4 sa 10 pulis sa bansa ang walang baril o service firearm mula sa Philippine National Police. Pero ngayon naglaan na ng pondo para siguraduhin lahat ng pulis ay armado. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, sige, sa kahalagang humigit kumulang 1 bilyong piso ay nakatakda na raw ang isa sa pinakamalalaking procurement o pagbili ng PNP. Sa pagkakataong ito, mga baril daw ang nais pagkagastusan ng PNP para raw masiguro na bawat pulis ay armado. Kung meron mang lugar na marahil pinaka-iiwas-iwasan ng mga masasamang loob, ano pa nga ba kundi ang headquarters ng Philippine National Police, ang Camp Crame sa Quezon City. Kahit saan ka lumingon, nagkalat ang asul na uniforme. Pero sa loob halimbawa ng Public Information Office ng Crame, dahil administratibo ang trabaho ng mga pulis, hindi raw lahat kailangang armado ng baril. Isa si PO1 Marjo Damaso sa mga hindi na-issuehan ng service firearm. Bago pa lang, hindi pa naman natin inaasahan na magkakaroon kagad. Kasi tinetrain pa tayong mabuti bago bigyan ng issued firearms. Siyempre, pag pulis kasi, dapat may baril, di ba? Inaasahan po natin yan na magkakaroon. Bilang tulong na rin sa ating organisasyon, yung iba po bumibili na rin ng sarili nila. Pero para kay PO1 Damaso, hindi masusukat sa kung armado man o hindi ang pagtugon niya sa tungkulin. Depende naman yan sa tao. Either wala kang baril or meron, pwede mo rin, magagampanan mo pa rin yung trabaho ng isang pulis. Sa mahigit 140,000 pulis sa Pilipinas, 4 sa bawat 10 ang walang service firearm o yung baril na inisyu ng PNP. Pero ayon sa PNP, hindi raw ito may tuturing na matinding kakulangan, lalo pat hindi naman daw sa lahat ng sangay ng pulisya mahalagang may armas para magampanan ang trabaho. Meron po tayong mga pulis na nasa aspeto po ng health o medical, di ba? Medical services. Meron po kaming mga pulis na nagko-concentrate naman po sa mga laboratory services. Meron po kami naka-expose sa communication, sa engineering. Technically, wala namang shortage. Sa kasalukuyan, 2 bilyong pisong budget ang nakalaan sa Capability and Enhancement Program ng PNP. Kalimitan daw ginagamit ang pondo sa pagpapagawa ng mga police station o di kaya pagbili ng communication equipment at patrol cars. Pero ngayon, itotoka muna raw ang pondo para ang mga tauhan ng PNP 100% armado lahat. Nitong Huwebes, nagdaos ng public bidding ang PNP para sa halos 60,000 units ng short firearm. Sa 6 daw na nagbid, napunta ang pagsusupply ng baril sa lowest bidder na halos 1 bilyong piso. Pumapatak na 16,000 pesos kada isa ang halaga ng bibilhing baril ng PNP. Maganda din yun kasi kasi hindi lahat ng oras na nasa opisina tayo. So pag nasa labas tayo, pulis pa rin tayo. Mas mahalaga nga po na may baril po yung bawat pulis. Kung walang magiging aberya sa proseso ng procurement, ito ang 9mm pistol mula sa bansang Israel na isusupply ng isang local distributor sa PNP. Pero bago pa man ito maisukbit sa holster ni mama at aling pulis, dadaan muna raw ang baril sa masusing inspeksyon ng PNP. Endurance test isa na rito, among many other requirements, isa na rito, itetest mismo yung mga baril na ino-offer nila kung ito ba'y tatagal. At yun nga, base sa aking pagkakaalam, ito ay papuputukin nila ng 20 rounds, At titignan kung magagampanan ba ng baril na ito, yung rigors, yung stress, na normally nire-require po ng PNP. Sa ngayon ay wala pa naman daw na ilalabas na target date ang PNP kung kailan may papamahagi ang mga baril sa mga personnel na hindi pa nai-issuehan ng armas. At dadaan muna raw sa tinatawag na post-qualification phase ang nanalong bidder. Kung hindi ito makakalusot, ay i-consider daw ng PNP ang next lowest bidder. Jiggy? Cedric, nabanggit ba ng PNP na kung lahat ay mabibigyan dito sa, ang pagkakalam ko, mga 60,000 na baril itong ipoprocure nila. So, automatic ba lahat, kahit nasa laboratory, nasa PIO, mabibigyan ba sila lahat? Exactly, Jiggy. Ang sinasabi kasi sa atin ng PNP, may mga designation daw ng mga pulis na hindi naman daw talaga necessary yung mga pagdadala ng baril. Tulad ng mga na-interview natin kanina ng mga administrative, tapos yung sa mga laboratories nga na nabanggit mo, at
at yung sa mga communications. Yun daw sila minsan dahil nasa loob naman daw sila, hindi naman necessary sa kanila ang pagdadala ng baril. Pero ang target daw ng PNP dito sa latest procurement nga na ito is lahat, even yung mga personnel na kailangan lang o nasa loob lang ay mabibigyan ng at least isang service firearm, Jiggy. Pero tama din yung binabanggit ng isang pulis kasi paglabas nga naman nila ng laboratorio, sumakay sila ng bus, may holdapan, pulis pa rin sila. At kung wala silang baril, medyo mahirap yata rumisponde. Exactly, Jiggy. Alam mo, meron din tayong mga pulis na nakakwentuhan, no, sinasabi nila sa atin, merong ibang mga heads ng kanilang mga divisions o yung mga sa kanilang mga presinto, sinasabi, ang requirement daw ng mga chief nila is pag uwi nila sa bahay, hanggang sa makarating sila sa bahay, kailangan uniform sila, alam naman natin, hindi naman matataas yung sahod ng mga pulis. At sinasabi nila, paano kung magko-commute kami? Pagdating namin sa bahay, naka-uniform kami, medyo mainit daw sila sa mata, lalong-lalo na ng mga masasamang loob. Paano kung mayroon daw sila ma-encounter na krimen, paano daw sila makakaresponde kung wala naman daw silang dalang baril, Jiggy? Maraming salamat, Cedric Castillo.